mapayapang namumuhay at nagtatrabaho sa Hacienda Luisita sa Tarlac ay tumanggi kumanin sa unyon ng mga obrero roon dahil kabilang na sila sa kapatiran ng mga sangka ng katawan ni Kristo o sa iglesia na siyang tunay na kaisahang ipinakikilala ng Biblia. Sila ay tumanas ng matinding pag-uusig mula sa mga miyembro at leader ng unyon. Ayaw natin ng gulo. Kaya tayo ang ginulo nila. Binato ang tahanan ng mga kapatid. Hindi sila pinagbilhan sa mga tindahan. Isinara sa kanila ang pintuan ng paaralan at hindi pinasakay sa mga pampublikong sasakyan. Inapi sila at sinaktan. Ngunit, kay buti ng Diyos at ng kanyang pamamahala, nang makarating sa kapatid na Heronio Manalo ang nangyayari sa Hacienda Luisita, agad na nagpadala ng saklolo sa mga kapatid. Mga pagkain, damit, sako-sakong bigas. Tumulong din ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal at distrito. Ang pinag-usig at inabing mga kapatid ay ipinaghanda ng pamamahala ng iglesia ng 1,600 hektaryang lupain sa Palayan City, Nueva Ecija upang doon ay dalhin ang 145 sampayang iglesia ni Cristo na mula sa Tarlac. Sila ang pasimula ng pamayanan na tinawag na Baryo Maligaya sa Nueva Ecija. Sa pagtungo sa tunay kong dahan. Sa panahon na tangkana, makapiling ang Ama, ang hirap niya sa puso'y nangyari, o mapapawing ganap. Mapapatagan tayong tunay, napakasimula habang buhay, sa hanggang natin dun sa bayang manan. O magpakailanman, wala na mga pagluha, araw ng kaligtasan, tunay malapit na. Noong mga unang buwan ng 1965, naghain ng panukalang batas na magpapahintulot isama ang pagtuturo ng relihiyon sa sistema ng edukasyon sa mga paaralang pambayan. Ang magtuturo, mga guro mismo. Maliwanag na yon ay pumapabor sa relihiyong mayorya sa bansa. Maaaring magbunga ng sigalot sa pagitan ng relihiyong nakararami at ng mga nasa minorya. Posibleng gumangon ang mga panggigipit sa mga estudyante kabilang sa mga mayoryang pangkati ng relihiyon at magbibigay daan upang makontrol ng Iglesia Katolika ang mga itinuturo sa paaralan at makalalabag sa paghihiwalay ng Estado at relihiyon. Buong giting at buong tabang na pinagtanggol
panahon ng kapatid na Eranio Manalo, ang karapatan ng iglesia makapagsagawa ng malayang paglilingkod sa Diyos. Ibinunyag niya ang layunin ng Iglesia Katolika sa pagtataguyod nila ng panukalang batas ni Cuenco. Ito ang nabunsod sa libo-libong estudyanteng Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang universidad na magtipon sa harap ng gusali ng Kongreso sa Maynila at nagdemonstrasyon upang ihayag ang pagtutol sa panukalang batas. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, hindi naging batas ang kwento nito. Sa dating muli ni Kristo, makakasama ang sugo ng Diyos ng muling araw na siyang nanguna sa mga Iglesia ni Cristo, magpupuring laging na sumanay ginagawaglay sa paglilingkod sa Pagkatatag tayong tunay, sila habang buhay, sa hanggang buhay namin, sa Ganyan pa ba? Ganyan ka, ganyan. Ganyan ka. Hindi lamang po pag-uusig at panggigipit ang aming naranasan. Kalamidad din ay napagdaanan na sumubok po ng aming katatagan. Nang halos lubok na kami sa putik ng lahat at namumuti ang balat sa kapal ng abon na tumabo. Nakatingin sa kawalan, sa nalubog na kabuhayan. Biglang dumating ang isang mahabang parada ng mga naglalakihang sasakyan. Biglang nagising ang diwa. Pumatak ng luha. Hindi po kami pinabayaan. Tama namin nagtatili mula sa namamahala. Dagdag pa rito ang bagong tahanan sa bagong buhay ni Paisingat na may bagong tusaling sambahan. Ito po ang nagbigay sa amin ng bagong pag-asa.
ako naman, ito yung sarili ko. Gumagana.